Good morning! Kapag pupunta ka talaga ng Batangas, hindi pwedeng hindi ka mapapakain ng lomi nila. Sa lahat na napuntahan kong lugar dito sa Pilipinas, dito sa Batangas, hindi talaga papatalo yung mga lomi nila sa sarap. Andito nga pala kami ngayon sa Taal, Batangas. Mag-o-ocular nga pala kami dito at hapon na nga kami nakarating. At ito ang bahay ni client na wala nga pala po siya dito, nasa ibang bansa pa siya. At pauwi na nga rin po ng Pilipinas soon. Akala ko nung una bahay lang, yun pala gagawin din na lang itong private resort. At sobrang init ng mga oras na yan, grabe, parang pinupunit yung balat ko. Kaya dumiretso na agad kami dun sa loob. At ito nga po yung sukatan namin dahil ang gusto ni client ay maglalagay dito ng sofa bed na ang gusto po niya ay magkakasya yung 10 tao dito sa baba at saka sa taas. Dahil mini private resort nga po ito, kaya nirecommend ko sa kanila na latag lang yung gagawin namin. Dahil kapag ka-elevated na sofa bed ang gagamitin namin dito, malaki po ang chance na masira kaagad. Lalo na kapag ang guest nila ay may mga bata, tinatalon-talunan po talaga kasi nila yan, kaya hindi may iwasan na sisira kaagad. Pang resort, par Airbnb, or paparentahan po ninyo, condo, makikita nyo sa screen yung nire-recommend ko na sofa bed. Pero kung sariling gamit lang, ay okay lang naman yung naka-elevate. Hindi kasi natin may iwasan talaga yung may mga guest na minsan hindi talaga nila sinasawa yung mga bata. Pagdating naman dito sa second floor, ay ganun din yung suggestion ko. Nagsuggest din ako dito na maglagay ng blinds kasi kitang-kita po yung mga guest nila dito sa second floor. Ang gusto po talaga ng tatay ng may-ari ng bahay ay yung double deck. Kaya lang po, nag-aalala ako na baka may mahulog din sa second floor. Unless kung ipapasara nila yan dyan sa may glass. Napaka-delicate po talaga. Kaya tinanong ni tatay kung ano daw ba talaga yung mas maganda. Pero nung nakauwi na kami, ay naisip ni ma'am na maglagay na lang din ng isang bed frame dito, isang sofa bed, or isang sofa with pull out. Ang importante kay ma'am ay maraming makakahiga. At syempre, sinadjust ko rin sa kanila na leather po yung gagamitin dito. Para laban talaga sa dumi. Bukod doon, masasanitize pa nila. At nag-ready nga rin pala po sila dito ng merienda. Ang sarap ng siopaw. Pagkatapos namin magsukat, ay syempre, i-house tour ko kayo dito. Sa side ng receiving area nila, ay dito nyo makikita yung kitchen. Napakalawak dito. At syempre, maglalagay sila dito ng lamesa. And take note, bago lang po itong bahay nila ha at resort. Pero kasyang-kasya po dito ang 10 to 15 packs. Pinakita rin sa akin dito ni tata yung bathroom dito sa labas. Kaya hindi nyo na kailangan pumasok sa loob para mag-CR. Syempre, hindi mawawala yung shower dito sa labas. Para bago po kayo mag-swimming, ay magbanlaw muna kayo. Ito naman yung papasok mula dito sa kitchen, papunta do sa receiving room. Dahil nga po resort ito, bali dito na rin yung sala ninyo, dito na rin po yung room ninyo. And of course, hindi mawawala dito ang bathroom. At napakarami ko na rin vlog na ganito yung style ng mga bathroom nila, na hindi mo mapapansin na CR pala. Yung ibang bahay naman, walk-in closet. May mga pailan-ilan pang aayusin dito, pero pwedeng-pwede nang gamitin. Sa ngayon, wala pa silang TV dito, pero syempre maglalagay rin sila dahil hindi pwedeng mawawala yung karaoke at may mga sound system na nga dito. Kaya pag na-open na to, ay nako, marirelax talaga kayo dito. Ang kagandahan dito ay bagong-bago. Kaya kung naghahanap kayo ng private resort na sakto lang yung laki, ay i-PM nyo lang po ako sa aking FB page, Relaxing Cheers Vlogs, or i-text nyo po ako sa 0999-796-1155. Bali, 2 unit po kasi mayroon dito. Kasama nga po pala yung terrace na yan kapag mag-rent po kayo dito. Kaya pwedeng-pwede kayo dyan magkape, magmuni-muni, at simula nga po dyan hanggang dito po ang pwede nyong i-rent. Dito sa kabilang side, ito naman po yung bahay ng may-ari. Silipin na rin natin dahil andito na lang din kami at nagbayad naman si ma'am sa ocular charge, ay in-estimate ko na rin yung kanilang bahay, kung ano yung mga pwedeng ilagay dito. Katulad na lang tong sliding door nila ay talagang kortina po ang babagay dito. At dito naman ay blinds lang. Sa may kitchen, pwede naman din natin lagyan ng blinds, pwede rin namang hindi. May mga tao po kasi na ayaw na madilim ang bahay, pero pwede nyo namang iangat lang. Iba pa rin kasi kapag kaiiwanan natin yung bahay na nakasarado lahat, yung hindi masisilip ang loob. I-update ko na lang kayo dito pag deliver namin para makita nyo talaga. At syempre kung magkano yung final price nila dito at ano mga policy nila. Dahil bago nga po to ay wala pa kayong makikita mga upuan dito sa labas na nai-imagine ko na talaga yung ano yung babagay rin dito. Pagkatapos nga po namin mag-ocular doon ay dumiretso kami dito kay Ma'am Dali. From Taal, Batangas, andito kami ngayon sa Alfonso, Cavite. At dito nga kami manananghalian, late na nga lang. Mag-aalas 2 na nga po ng hapon nito. Sa mga hindi pa po nakakaalam, old client ko po yan si Ma'am Dali. Maraming beses na kami pumunta dito, nag-deliver, nag-ocular, nag-attend ng house blessing nila, at napakarami ko pong vlog dito. Sumigway nga po pala kami dito dahil dinala namin yung kanyang coffee table. Plano ko nga sana i-house tour kayo pero saka na lang, pagbalik na lang ulit siguro dito. Medyo malaki-laki na rin kasi ulit yung pinagbago ng bahay. Mas gumanda at may mga nakita akong decorate. Ang galing ni ma'am. Mga paintings, mirror, at kung ano-ano pa. At ito nga yung kanilang swimming pool din na makikita nyo sa likod ng bahay nila. At nakapag-swimming na nga kami dito. Bali kami po kasi nagkabit ng mga curtain dito at kami po ang gumawa halos lahat ng furnitures nila. At grabe pagdating namin dito,
dito, napakaraming pagkain. Hindi ko na nga lang talaga na i-video. May pakbet, sinigang na baboy, fried tilapia at saging. Thank you so much po talaga at talagang hinintay pa nila kami bago sila kumain. Pagkatapos namin kumain, ay dinala nila kami dito sa kanilang farm. Dahil nabanggit ko kay Ma'am Dali na naghahanap din ako ng nyog para ititinda ko nga din sa Manila. Teka nga muna at ang gigigil ako sa tutang to. As a dog lover, paliligtasin ko ba naman yung mga gantong pagkakataon? At pagkatapos ko nga lamot-lamutakin yung tuta, anyway, marami sila. Ay, itong siniknik ay talagang walang pinapatawad. Anyway, sinabi naman sa amin ni Sir na ubusin nga namin. Kung kaya nga rin namin mag-harvest pa, ay mag-harvest pa kami. Dahil yung mga kinukuha niya ay mga laglag lang naman. At sinasabi ko nga sa inyo, as a dog lover, lamutak na lamutak kung kinakailangan. Dog lover din po pala si Sir. Kaya mas lalong hindi ako nahiya na maglamutak talaga ng mga pets dito. Bagay na bagay nga dito sa kasama ko ang pag-harvest. Sa idin mo ha, wala kang patatawarin dyan. At napakasarap dito, chiller. Sana all may probinsyang malapit lang. At pag may-ari po talaga to ng mag-asawa. Napakalawak yung chillers hanggang dun sa dulo. Sa dulo ng walang hanggan ganon. Ang dami rin nila mga tanim-tanim dito. Kung hindi nga lang talaga ako nahihiya, ay talagang gusto kong ipa-harvest lahat yung mga alam ko naman nababagsak na ng mga nyog. Kaya lang yung sasakyan na gamit namin, yung Innova. Nakakatuwa rin yung mga alagang aso ni Kuya Hector. Ang babae. Or siguro nararamdaman din nila na dog lover kami. Ni isang beses, hindi man lang ako binatok ng mga yan. Bali kasama ko nga pala din dyan si Sir. Ayaw nga lang din niya magpakuha at binigyan pa kami ng langka. Sabi ko nga, piliin lang yung katamtaman. Wag na yung malaki kasi sayang, pwede nilang pahinugin. At syempre, nag-alatar sana naman tong kasama ko. Buti na nga lang at hindi maantik or walang langgam kaya hindi naman siya nahirapan na kunin. Dapat nga isa lang yung kukunin namin. Kaya lang sabi ni Sir, sige na, tatluhin mo na. Dahil marami kami sa compound namin ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Sige, push. Bangot na nga lang talaga ang hahanapin namin. Nyug na, may langka na. Kaya yan po ang plano ko kinabukasan na ipapaulam ko sa mga tao namin sa baba. Syempre, ganun din ako kasi paborito ko rin talaga ang langka. Naglagay na rin pala sila dito ng kubo. Kung kasama ko lang kayo dito, chillers, ang lamig ng simoy ng hangin. Pero sila, init na init sila. Kaya mas damang-dama namin dito yung ginaw or lamig ng hangin dahil nga, magkaiba dito kumpara sa Manila. At natatawa na lang talaga ako dito kay Nick dahil talagang sinasaid niya yung mga laglag na nyog. Meron nga sila pala dito pantanggal ng balat, kaya lang hindi na nagawa ni Kuya Hector kasi may sugat siya sa kamay. Kaya sabi ko okay lang kasi meron din naman kami. Marami pa sila dito sanang gustong ibigay sa amin. Mangga, guyabano, papaya. May mga tanim nga rin sila ditong rambutan. Pero yung ibang puno po kasi dito ay hindi na sa kanila, sa kabilang lote na. Marami-rami nga rin yung nakuha namin. Pababalatan ko na lang yan doon pag uwi at ibebenta ko po yan. Pero pag may nadaanan kami sa susunod na mga biyahe namin, ay namimili po talaga ako ng nyog dahil inilalagay ko po yan doon sa tabi ng parisan namin. O paano, hanggang dito na lang ulit. Maraming salamat po sa panonood and again, thank you so much po. Sana huwag makalimutan mag-follow at mag-subscribe ha. Bye!